Alam mo ba na nung late 90s at early 2000s, humawak ang Pilipinas sa opisyal na titulo bilang Text Capital of the World dahil nakakapagpadala ang mga Pinoy ng halos 400 million na SMS bawat araw, mas marami pa kaysa sa pinagsamang text ng buong kontinente ng Europa. Fast forward ngayon, puro OTP. Galing sa bangko at scam text na may pangalan mo na lang ang natatanggap mo sa inbox mo. Oh, mga Lodi! Welcome sa panibagong kwentuhan. Pag-uusapan natin ngayon ang makulay, nakakatuwa at medyo nakakahiya nating kasaysayan sa SMS o short message service kung paano binago ng piso per text ang kultura, pag-ibig at buhay ng bawat Pinoy. Bago natin ungkatin kung paano tayo naging kampiyon sa pagpindot ng keypad ng nakatago sa ilalim ng desk habang nagle-lecture ang guro, mag-subscribe ka muna at i-click ang notification bell. Libre lang to, mas mabilis pa sa pagpasa ng load kapag pasahan time na, promise. Umpisahan natin noong 1994, nang opisyal na ipinukpok ng Smart at Globe, ang pundasyon ng cellular network sa bansa. Pero nung una, pampalipas oras lang ang tingin ng mga telecom companies sa SMS. Ang primary service talaga nila ay voice calls. Kaya lang, sa sobrang mahal tumawag, noon na umaabot sa 2.12 ng piso bawat minuto, libreng pansamantalang pampuno lang ang SMS. Pero hindi nila inaasahan ang likas na ugali ng Pinoy. Madaldal tayo, gusto natin ng tipid at ayaw natin sa mamahaling bayarin. Dahil libre o pampalipas oras lang ang text nung simula, mabilis itong nadiskubre ng masa. At nung nagsimulang maningil ang mga telco ng piso per text, imbes na maunsami ang tao, mas lalo pa itong sumabog. Biglang nagkaroon ng sariling teknolohikal na revolusyon ang Pilipinas. Sa panahong ang mga tao sa Amerika at Europa ay busy pa sa pagpapadala ng lumang beeper o email sa computer, ang mga Pinoy ay pabilisang nag-i-input na sa kanilang mga Nokia 5110 at 3210. Dahil limitado lang sa 160 characters ang bawat isang text message noon, dito na imbento ang tinatawag na text-speak o yung kakaibang lingwahe na nagpahirap sa mga guro natin sa Filipino at English. Dahil ayaw nating lumagpas sa 160 characters at magbayad ng panibagong piso, pinaikli natin ang lahat. Ang salamat naging SLMT, ang kain na tayo naging kain ng tiyo, at ang pambansang panapos sa gabi, GM to all text back cow D2NME. Dito rin ipinanganak ang mga kultura na sa Pilipinas mo lang talaga makikita. Sino ba naman ang makakalimot sa quotes? Yung mga cheesy, romantic o pampatagay na inspirational messages na natatanggap mo sa hating gabi. Mula sa hindi mo kakilalang number, papasahan mo ang buong phone book mo ng quote, tapos maghihintay ka kung sino ang magre-reply ng snow to, para dun magsimula ang bagong love story nyo. At syempre, hindi kumpleto ang kasaysayan ng SMS sa Pilipinas kung hindi natin pag-uusapan ang pasaluad. Ito, ang kauna-unahang digital currency ng kabataan. Kapag zero balance ka na at kailangan mo nang mag-text sa crush mo, magmamakaawa ka sa tropa mo ng pasipampasa ng 5 piso, babayaran kita bukas sa kantin. Ang load noon ay mas mahalaga pa sa baon mong barya. Pero hindi lang basta panliligaw at kwentuhan ng SMS, naging malaking bahagi rin ito ng kasaysayan ng ating bansa. Noong taong 2001 sa EDSA 2, ginamit ang SMS para mag-organisa ng daan-daang libong katao sa loob lang ng ilang oras sa pamamagitan ng iconic na text, "Go to EDSA, wear black." Dito napatunayan ng buong mundo na ang isang simpleng text message ay may kakayahang magpabagsak ng pamahalaan at magbuklod ng isang buong nasyon. Pagpasok ng huling bahagi ng 2000s, naglabas ang mga telco ng mga only text promos. Yung kailangan mo pang mag-register sa pamamagitan ng pag-text ng keyword sa 4 na numerong code. Dito naubos ang thumbprints ng mga Pinoy sa kapipindot. Pero habang lumilipas ang panahon at pumasok ang mga touchscreen smartphones, Android, iOS at ang mabilis na Wi-Fi at mobile data, dahan-dahang napalitan ang SMS ng Facebook Messenger, Viber at WhatsApp. Ngayon, ang dating inbox mo na puno ng nakakakilig na messages mula sa crush mo, naging tambayan na lang ng mga OTP verification codes, billing reminders galing sa kuryente at tubig, at mga peking text ng nag-aalok ng trabaho o nagsasabing nanalo ka ng brand new car kahit wala ka namang sinalihang raffle. Kahit na hindi na tayo ang opisyal na text capital of the world dahil sa internet at social media, ang era ng SMS ang naghubog sa digital culture ng bawat Pinoy ngayon, mula sa ating bilis mag-type hanggang sa ating pagiging malikhain sa pakikipag-usap online. Ikaw, ano ang pinakamatinding text moment mo noon? Naka-experience ka rin ba ng wrong send sa terror mong guro o magulang?
O kasama ka sa mga nagpuyat para lang mag-compose ng pixel art sa SMS? I-comment mo ang kwentong text mo sa ibaba. Kung nag-enjoy ka at nagbalik tanaw sa kwentuhan nato, huwag kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe sa ating channel para sa marami pang kwentong nostalgia at kasaysayan. Kita-kits tayo sa susunod na video.